So let us open our Bible in the Gospel of Jesus Christ according to St. John chapter 10 verse 1 to 10. Ang sabi po dito, Jesus said, "Very truly, I'll tell you, everyone who does not enter the sheepfold by the gate, but climbs in by another way, is a thief and a bandit. The one who enters by the gates is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep hear his voice. He calls his own sheep by names and leads them. When he has brought all his own, he goes ahead of them, and the sheep followed him because they know his voice. They will not follow the stranger, but they will run from him because they do not know the voice of strangers." Jesus used this figure of speech with them, but they do not understand what he was saying to them. So again, Jesus said to them, "Very truly, I tell you, I am the gate for the sheep. All who came before me are thieves and bandits, but the sheep did not listen to them. I am the gate. Whoever enters by me will be saved, and will come in and out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly." My brothers and sisters, parents and friends, this is the gospel of the Lord. Let us glorify the name of the Lord. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin si Lord. Amen. So let's all be seated na po mga kapatid. Let's all be seated. Ang ayaw mo po. Praise the Lord. So, last week po, nandun po ako I was assigned in Calgary Cell Group. So, itong outfit ko, ito sana yung susutin ko doon. Kaso medyo, makamano tayo, yung bagahe ba, no? Kasi ano siya, yung space niya, medyo malaki. So, nagbarong na lang ako doon. Amen? So, sabi nga na salita ng Diyos, do not worry about your clothing. No? So, ito po ay biyaya lang ng Panginoon. So, dito mga kapatid, yung pag-aaralan po natin, it's about the Good Shepherd. At alam naman natin mga kapatid, wala nang ibang mabuti. Sabi nga, no one is good, only God. Di ba? Kaya nga, we cannot claim that we are a good person. Nobody can say, I'm a good person, I am a good worker of El Shaddai, I am a good disciple, I am a good follower ni Kristo. Nobody can say that you are a good except other people. Di ba? Wala tayong karapatan na sabihin, ako isang mabuting tao, I'm a good person, o kaya I'm a good parents, or I'm a good father. Hindi dapat yan manggaling sa atin. Sino ang magsasabi, who is the right person na magsasabing you are a good father, you are a good person, you are a good mother? Diba? It is our kids. Amen? Ang magsasabi na ako'y mabuting magulang, yung mga anak ko. Hindi ako pwedeng magsabi sa sarili ko na mabuti akong magulang. Hindi rin ako pwedeng sabihin ko sa sarili ko, ako'y isang mabuting tao. Bakit? Kasi pagsabi ko pa lang na ako'y mabuting tao, masama na. It is the other person, it is the other people, mga kapatid, ang pwedeng magsabi noon. Di po ba? Ang tao na nakakita sa atin sa pamamagitan ng ating pagsasabuhay, sila po yung magsasabi kung mabuti tayong lingkod ng Diyos. Hindi natin pwedeng i-claim yun. Kasi bakit? Baka mamaya pakiramdam mo lang yun. Amen? Maybe feeling mo lang yun. Sabi nga, pwede tayong ma-deceive ng ating ng heart natin, no? Yung emotion natin, yung sarili natin, we can be deceived by our own self. Kaya nga mga kapatid, yung magsasabi na katulad yan, kaya nga sabi ng dito, yung Good Shepherd, alam naman natin yung Panginoon. No question dyan. Walang argumento dyan. Nobody question it na si Lord ang Good Shepherd. At dito mga kapatid, may kita natin ay ang sabi ng Lord, siya yung gatekeeper. No? Siya yung gatekeeper. Siya yung pintuan. Nobody can pass
Yung mga tao na they climb and they don't pass to the gate, mga kapatid, ang sabi doon, they are thief and bandits. Sabi sa ibang translation, robbers. So magkaiba po yung thief at yung robbers or bandit. Mayroon pong pagkakaiba po yan. Di ba? Iba po yung magnanakaw sa tulisan. Yung thief, mga kapatid, they stole or steal something from you, but they don't harm you. They just steal. Ha? Kunyari, yung naiwan na, you left your credit card o kaya your debit card, no? Tapos ginamit niya, they just use it, but they don't harm you. Di ba? O kaya yung account mo sa email account mo, hinak niya. Ano? So wala siyang there's no aggression, wala siyang yung physical, no? But the robbers, mga kapatid, sa word pa lang robbers, talagang may physical contact. Di ba? Ito yung mga taong nang sila yung nagnanakaw, pumapatay, they kill. Di ba? So, dito mga kapatid, yung gatekeeper, napaka-important po yung role po niyan. If we will refer yung gatekeeper sa Panginoon, He is the one who choose who will be His shepherd. The Lord Jesus is the one who will choose who is the right person who will shepherd His flock. And Jesus also the one who will choose who will be His sheep. Diba? Ang Diyos ang tumatawag, hindi tayo. Kaya nga mga kapatid, sabi doon, kung i-refer naman natin ito mga kapatid sa church, sa ating Catholic Church, yung mga gatekeeper mga kapatid, yun ang ating mga pope. Diba? Yung cardinals, yung bishop, yung mga pare, mga kapatid, priest, and those people that are given by the church, the authority na mamahala, yung mag-manage, di ba? So, dito mga kapatid, sila yung gatekeeper. Yung magisterium, di ba? Yung magisterium, yung mga teaching ng church po natin. Kasi sila yung nag-guard, sila yung nag-iingat ng katuruan ni Kristo na ipinasa sa mga apostoles, pinasa sa ating mga bishop, sa Santo Papa at sa ating mga kaparian. So, they are the one, mga kapatid, na nag-guard ng teaching ng ating Panginoon. So, dito mga kapatid, ang nangyayari ganito. Kasi ng mga 90s, no, mga 80s or 90s, wala pa yung formal na pag-aaral sa Pilipinas. Kasi dati, hindi pa talaga nagkaroon lang ng mga study about Catholic faith, at Catholic teaching, nang dumating na po ang ating Bishop Bacani, di ba? Pero wala talaga yung formal study, how to preach, mag-construct na mga outline, how you preach. That's why, on that, ng mga timeline, mga kapatid, yung mga preacher, they get their reference outside minsan dun sa Catholic teaching. Di ba? Kaya kadalasan, anong nangyayari? Nagkakaroon ng debate within the gawain. Kasi bakit? The other preacher, mga kapatid, kinuha niya yung reference niya from the non-Catholic teaching. Di ba? Kung saan-saan sekta. In different denomination, in different teaching. So, anong mangyayari? Pag nagkita-kita ngayon, nagkakaroon ng debate. Kasi bakit? Because everyone, they have their own teaching outside the teaching of the Catholic Church. Kaya nga ngayon, nandun yung magisterium, nandun yung teaching ng Catholic Church na pinamamalaan ng ating mga obispo, mga kapatid, to secure na hindi ma-infiltrate, hindi ma-pollute, hindi makapasok yung teaching outside the Catholic Church. Di ba? Kasi nga, sabi nga, pag ang tao kasi nakabasa ng Biblia, no, kunyari, 500 people, they read the Bible. After they read the Bible, these 5 people who read the Bible, and they will build, no, they will establish their own religion. They will establish their own
community because everybody has their own interpretation. What is in good in Catholic Church? Because there's no more na interpretation, mga kapatid, kundi yung interpretation na isulat, yung magisterium na talagang pinag-aralan ng mga obispo, ating Santong Papa, no, yung council ng doon sa atin sa Mother Church, no. So dito, mga kapatid, sila yung gatekeeper. When it comes naman sa gawain ni El Shaddai, we have also Omnibus Code, di ba? We have 10 points guideline. That's the book, that's the gatekeeper. To secure, mga kapatid, na if you desire na maging workers ni Lord, you need to pass, you need to know the Omnibus Code, and you need to pass the 10 points guidelines. Amen po ba? Kapag sinorkat mo yan, then there will be a problem. Pag hindi ka sumunod sa tamang proseso, talaga magkakaroon ng problema. Di ba? So, ang Omnibus Code, mga kapatid, ito kasi yung to make things in order. Di ba? Kasi pag walang order na, mga kapatid, doon na magkakaroon ng gulo. Di ba? If everybody will follow the Omnibus Code, mga kapatid, walang magiging problema. Amen? It's the same thing if you nandun ka sa kumpanya mo. No? Sa workplace mo, you need to follow the rules and regulations sa company nyo. Diba? Kasi if you will not follow the rules and regulations sa company nyo, you will have a problem. Magkakaroon ka ng problema. Magkakaroon ng investigation. Kasi may isa tayong kapatid na may problema siya. Sabi niya, Brad, can I talk to you? Sabi ko, pagkatapos ng gawain, I will talk to you. Sabi niya kasi medyo nababothered siya. What's going on dun sa kanyang workplace. So, isa po siyang PSW. PSW po siya sa isang nursing home. And binigyan niya ngayon yung kanyang residente ng tsokolate. No? Allergic pala sa chocolate. Di ba? Allergic sa tsokolate. Yung kanyang residente. So, ang nangyari ngayon, she was reported ng 2 or 3 person dun sa management ngayon. Then they do investigation. No? So, binigyan siya ng suspension around 5 days. Then, she just came back. Tapos, alam mo kasi pag pinapaliguan mo yung mga residente, especially it's hard for them to carry, you need to use the lifter. Nung may lifter yan, mayroong yung sling. So, she's supposed to use the whole body na sling. And ginamit niya lang, half lang. No? You're putting your resident in danger. So, ano nangyari? Sabi niya sa akin, Brad, kasalanan ko ba? But it's my fault. It's my fault. Sabi niya, but brother, some of the PSW, they do the same. What I am doing. So, sabi ko sa niya, do you have any witness? The brother, I don't have any witness. So, it will be just your word against them. So, kung wala kang witness, but kahit sasabihin mo, mga kapatid, ginagawa man even though they doing it the same what you are doing, but still it's wrong. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin magiging tama na yung reason mo dahil ginagawa ng iba, magiging tama na. You cannot say that what you are doing is good or what you are doing is right because somebody is doing it the same what you are doing. So, hindi natin pwedeng i-justify yun. Kunyari si Brother Ronald, nagmumura. Kunyari, I am talking bad words si Brother Ronald. Sasabihin na lang na, it's okay, it's normal to say bad words. Kasi si Brother Ronald nga, nagmumura. Though sometimes people, they justify their mistake, what they are doing is wrong, mga kapatid, ginajustify nila kasi nga,
Dahil ba ginastify mo si Brother Ronald ay nagmumura, tama na yung ginagawa mo. Nagiging tama ba yun? Hindi. It will never be na magiging correct yun. It will never be right. Kasi bakit? It's not because na ginagawa ng iba, ay ginaya mo, alam mong mali na, tapos ginawa mo pa, saan mo sasabihin mo, hindi, tama na to. Because everybody's doing it. Alam natin ano ang tama, alam natin kung anong mali. Kung anong mali, mali talaga yan. Amen? We cannot justify. Kasi yung tao minsan, nandun minsan yung defense mechanism. O kaya sometimes, they will blame others sa kanyang pagkakamali. If you done wrong, harapin mo. You need to face the consequence. Di ba? Hindi yung magbi-blame tayo. Amen po ba? So one time, dun sa nursing home, I forgot to tell one of my staff that she has a schedule last Tuesday. No, sa housekeeping. Then it's already 8 o'clock. I'm looking for that lady. No? Wala siya. No? That's why I asked some of the housekeeper. Sabi ko, did you see Maria? No, we didn't see Maria. Then I just remembered, mga kapatid, na hindi ko pala siya nasabihan. I forgot to send the schedule to her. No? So, I acknowledge my fault. Di ba? Sabi ko, I'm very sorry. I forgot to tell you, to send you the picture, because most of the time, I just take a picture, then send to her, so that she will know her schedule. So, I admit, kasi mali mo eh. There's nothing wrong if you will admit that you did wrong. Di ba? Yung wrong dong, if you did not admit, and you will stand by your position. Yung parang, ako nag-i-schedule, hindi ko kasalanan yun. Di ba? There's nothing wrong if you admit that you did something wrong. And it will be wrong if you will not admit that you're doing is wrong. Doon nagkakaroon ng problema. Di ba? Kaya nga mga kapatid, kahit saan bagay, sumunod ka lang, wala kang magiging problema. Just follow whatever the rules, then you will not get in trouble. Even in traffic light, traffic rules. Di ba? When you enter some establishment, mga kapatid, they have their own rules. You have your rules inside your house, but if you go to your neighbor house, there's another rules there. You cannot bring your own rules to the other house. Di ba? Doon lang nagkakaroon ng problema, mga kapatid. We need to keep ourselves, mga kapatid, na ito follow. Ano ba yung guidelines? Pag mga follow tayo sa guidelines, wala tayong magiging problema. Ano pa ba yung gatekeeper? We are also a gatekeeper of ourselves, sa sarili natin. Sabi nga, the ship will not sink unless you let the water go in. Kung gusto mo maging mabuting tao, nakadepende naman sa iyo eh. Di ba? You cannot blame other people what happening to your life or kung ano magiging future mo. Because that's the problem sa mga tao minsan, they keep on blaming other people doon sa pagkakamali nila. Kung ano man yung sitwasyon nila ngayon, biniblame nila yung mga tao. Tayo ang doorkeeper ng sarili po nating buhay. Di ba? Tayo po yung doorkeeper ng sarili po nating buhay, mga kapatid. Kaya nga makikita mo, mga kapatid, doon ka kasi nagkakaroon ng problema. If you let the negativity na mag-enter sa life mo, yung worries, yung mga problema, then it will affect you. Pero kung yung mga negative na yun, kinu-close mo yung door mo, you close yung self mo sa mga bagay na yun, then it will not affect you. Diba?
Ganun lang naman kasimple yung mga kapatid eh. Kailangan pa bang i-memorize yun? Di ba? Alam mo ang tama, alam mo ang mali, alam mo ang mabuti, alam mo ang masama. It is your choice. It is our choice. Kanino ba natin i-open yung buhay natin? It is your choice. Kanino mo i-open yung buhay mo? Sa Diyos na nagbibigay ng buhay o sa magnanakaw na magnanakaw ng iyong kaligayahan sa buhay, ng kapayapaan sa buhay. Di ba? Most of the time, mga kapatid, bakit tayo may problema? Hindi naman yung dahil sa tao eh. Minsan kasi, tayo kasi yung nagiging problema. Sabi ko nga sa Calgary, how can you solve the problem if you don't know the problem? And it will be so difficult for you to solve the problem if you are the problem. Di ba? Mahirap solusyonan ng isang bagay na hindi mo alam ano ba yung problema, what is the root, what is the cause of the problem. Kasi mangyayari yung mga kapatid, if you don't, hindi mo alam yung problema talaga, iaano mo sa iba eh. Diba? At yung problema doon, if you don't know that you are the problem. Or maybe that problem is not intended for you. Kaso masipag ka lang kasi na kukuha ng problema ng iba. Amen. So may kita natin ito mga kapatid, tayo kasi. Tayo yung, kunyari, sa mga magulang, we are the gatekeeper sa family natin. Paano uunlad yung mga anak natin sa kanilang pamumuhay in the spiritual? How our kids become a good person? Tayo mga magulang, tayo yung mga gatekeeper sa family natin. Di ba? At tumahimik ang paligid. So, we are the gatekeeper mga kapatid. Nakadepende kasi sa atin sino pa yung pinapapasok natin sa buhay natin. Kaya nga sabi ng mga kapatid, yung mga tip, ang gusto lang mag-tip ay magnakaw sa buhay mo. No? Nakawin yung kaligayahan mo, yung happiness mo. They want to steal yung peace of mind, yung peace of heart mo. Sa pamamagitan ng sa mga worry sa buhay. Marami tayong iniisip sa buhay. There's a lot of things running sa head natin. No? Sa dami na tumatakbo sa utak mo, hindi mo na alam kung anong unahin mo. No? Because there's already lots of running on your head. You don't know kung ano yung i-choose mo. We're gonna begin. Ano ba yung umpisahan ko? Di ba? Ganon din sa amin. Kunyari sa amin mga preacher, di ba? Pag gumagawa kami ng topic, there's a lots of things na tumatakbo sa utak namin. Di ba? Pero sa dami nyo ngayon, hindi mo na alam kung ano yung sasabihin mo. Di ba? Hindi mo na alam kung ano yung sasabihin mo. Kasi masyado ng maraming tumatakbo. Kaya minsan hindi mo na ma-arrange ano ba yung number 1, ano number 2, ano number 3. So dito mga kapatid, may kita natin mga kapatid, hindi lang kill, hindi lang yung to steal and to kill. Alam naman natin, nang pumapatay sa atin, ang number 1 mga kapatid is yung kasalanan. Di ba? Sabi nga, the wages of sin is death. Doon tayo namamatay na ano yung relationship natin sa Diyos. Pag there's already some issue, there's already problem sa relationship natin sa Diyos, then ang susunod yan, it follows mga kapatid, magkakaroon ka ng problema sa kapwa mo. Because you cannot say, I have a good relationship sa Diyos, tapos sa kapwa mo, hindi good ang relationship mo. Amen. Ang tao na may good relationship sa Diyos, meron din siyang good relationship sa kapwa niya.
Di ba? Kasi nga yun ang pinaka-greatest commandment ng Diyos eh. Love God above all and love your neighbor as you love yourself. So, it kills, mga kapatid. Kapag tayo ay nakagawa ng kasalanan and you will not admit that you did something wrong, you will not fix any relationship. Di ba? Kaya nga yung na-assign ako dito, and then a topics about forgiveness. Anong sabi ng kanta? I must forgive you. You must forgive me too. If you wanna try to put things back the way it used to be. For there's no sense of going over and over the same things as before. Let's not bring the past back anymore. Di ba? Ganun lang yun eh. Amen? Napakasi, alam mo yung buhay kasi natin, pinahihirapan kasi natin eh. Nawawasak yung buhay natin kasi masyado tayong bitter. Masyado tayong ampalaya. Kaya nga sabi ko sa isang post ko, ang iba sa atin, wala naman talagang karamdaman sa katawan. Mga maramdamin lang. Diba? Sa totoo lang, yung iba, wala naman talagang karamdaman sa katawan eh. Masyado lang maramdamin. Diba? So dito mga kapatid, hayaan pa natin kasi kapag tayo nagkagawa ng kasalanan at hindi natin niya aayusin, if we will not, if i-fix yung bagay na yon, it will not only kill the relationship, it also will destroy the relationship. Not only the relationship, also yung sarili natin. You're just destroying yourself. Kung masyado ka maraming mga bitter sa buhay mo, mga grief sa buhay mo, marami kang mga baggages sa buhay mo, mga kapatid, wala kang ibang dinidestroy kundi sarili mo. Alam mo ba kapag sinisiraan mong kapwa mo, do you think you're destroying the person na sinisiraan mo? No. You're just destroying yourself in front of the people na sinasabihan mo ng masama. Akala mo kapag nakapag-chismis ka, alam mo, itong si brother, ganito ugali niya, no? Sama na ugali niya. Ang iniisip mo ngayon, nasiraan ko si sister. That's what you think. Yan ang akala mo. Wala kang ibang sinisiraan kundi sarili mo. Kasi bakit it reflect what kind of person are you? Di ba? Kaya mahirap mga kapatid, yung magsasalita tayo, it is, wag nating gawing libangan. Don't make it a pastime, no? To talk bad things sa kapwa mo, to your neighbor or sister or brother. Wag mo siyang gawing libangan. No? Wag mo siyang gawing bisyo. Diba? O yung parang pastime mo, parang magiging habits mo, mga kapatid. Hindi maganda yon. Kasi bakit? Kasi you're just destroying yourself. Amen. Tingnan niyo mga kapatid. Diba si Jesus Christ na raised from the dead, diba? Then He showed Himself doon sa mga disciple. Yung mga disciple, they were so scared sa mga elder na mga Hudyo. But the more na-terrified sila when they saw Jesus. Kasi bakit? Alam niyo bakit mas natakot yung mga alagad na nakita nila si Jesus? Because they know themselves, mga kapatid, they do something wrong kay Jesus. Kasi si Jesus, mga kapatid, pine-persecute, mga kapatid, nag-disperse sila. No? Nag-banish sila. Sila. Yung iba nga, kinatuwa si Jesus. Kaya sila natakot. Example, may sinasabi kong masama kay Brother Mon. Kunyari lang, I talk something bad kay Brother Mon, kay Sister Lorna. Ay, alam mo, Sister Lorna, si Brother Mon, mahusay magluto. Kung example, negative, no? Kunyari, negative. Alam mo, Sister Lorna, si Brother Mon, hindi masarap magluto niya.
Di ba? Yung pagsabi ko pa lang yun, I'm committing already sin. At mas lalo akong matatakot ngayon, paglingon ko, nandun si brother mo. Di ba? Pag kinonfront ako ngayon ni brother mo, mas lalo akong matatakot. Bakit ako matatakot? Because I know I did something wrong kay brother. Pero kung wala akong sinabing masama, ang sinabi ko lang, ang sarap magluto ni brother mo. Magkaharap man kami ni brother mo, hindi ako matatakot. Kasi bakit? Kasi ang sinabi ko, masarap siya magluto. Nagigets niyo yung point, mga kapatid? Kaya minsan, may mga tao hindi makaharap sa kapwa niya lingkod. Yung magugulat ka na lang, dati kinakamusta naman ako niyan. Bakit ngayong araw to biglang umiwas ng ganun? Di ba? So yung tao maghihinala ngayon. Teka. Umiiwas si sister, umiiwas si brother. Ano na naman kaya ginawa niyan? Ang sabi dito mga kapatid, kung ahayaan natin, wala tayong ibang dinidestroy yung sarili po natin. Kaya nga bilang as a sheep ng Panginoon mga kapatid, na it's our choice eh. Ano bang pipiliin mo? Yung bulong ng demonyo o ang sinasabi ng Diyos? Di ba? Ang sabi ng Lord, ang kanyang binibigay is life, abundant life. Pag sinabi natin abundant life mga kapatid, hindi lang yung nakafocus sa material. Material things is not only for financial things. Kasi bakit? Marami kang ang pinansyal, dami mong pera, sama naman ng ugali mo. Diba? Malaki nga yung bahay mo. Pero wala ka namang kaibigan. Yes, you have a big house, but you don't have true friends. Wala ka namang totoong kaibigan. Kaya nga sabi, kahit na yung, sabi nga sa atin sa mga Pilipino, di ba? Kahit na ang bahay mo ay kubo, at least ang nakatira, tao. Kesa naman simentado, ang nakatira naman, wago. Yung pagiging abundant mga kapatid, is not sa mga material na bagay eh. Yung kasi that's one of the mistake na mga, yung konsepto ng mga naglilingkod sa Diyos. Some people, they think na abundant lang, yung ano ka, marami kang pera, ma-unlad yung business mo. Di ba? May malaki kang bahay, mga kapatid. Hindi po yan eh. Alam mo mga kapatid, wala ka mang malalaking bahay, wala ka mang malaking pera, mga kapatid. As long na yung meron kang kaya mong tumingin sa tao, eye to eye. Tingnan mo katabi mo. Look at the person beside you. Di ba? Yung meron kang kapayapaan. Yung puso mo payapa, yung isip mo payapa. Lahat naman tayo eh, meron tayong problema. Sino ba sa atin walang problema sa buhay? Is there any one of you na walang problema sa buhay? Lumapit lang kayo kay brother mo, bibigyan. Lumapit lang kayo kay Sister Lorna, bigyan kayo ng problema. Diba? O kaya, lapit kayo sa akin mamaya, bigyan ko rin kayo ng problema. Normal sa atin kasi mga kapatid eh, yung meron tayong problema eh. Di ba? Pero yung alam mo meron kang problema, pero nakakatulog ka pa rin ng payapa, ano na yun eh? Kayamanan na yun eh. Di ba? Kayamanan na yun. Kaya yung sabi ko sa inyo, di ba, yung sa kidney ko nga, di ba? Yung sabi nila may cyst, pero sabi ko nga lang, wala namang brother. Di ba? Ano na yun eh? Bakit mo masyadong iisipin yung mga bagay na yun? God knows already kung hanggang kailan yung buhay ko. Di ba? Di ba? Ganun ang buhay. Ang buhay, you need just to enjoy. Do things for the glory of the Lord, mga kapatid. Gawin mo yung mga bagay na alam mong makakabuti at makakalugod sa Diyos. Then, wala kang magiging problema.
Yung meron kang totoong kaibigan. Alam mo dito sa mundo, you don't need to gather a lot of friend. What you need, the only thing you need is true friend. Diba? Kahit isa lang yan, at least hindi plastic. Diba? At least hindi plastic. Na authentic. Hindi lang authentic, organic. Pero totoo po. Ako hindi ko masasabing marami akong kaibigan. Kasi kahit paano mga kapatid, turo na rin ng magulang ko, kailangan pag naganap ka ng kaibigan, yung kaibigan talaga. Di ba? Hindi naman kasi yung paramihan eh. It is the quality, not the quantity. Di ba? Ano may marami kang kaibigan? Sakit mo lang, magiging sakit lang naman ang ulo mo. Di ba? Magiging bad influence lang naman din sa'yo. Eh, kayo na lang. Di ba? Eh, at least kahit konti yung kaibigan ko, at least alam kong totoo. Di ba? Kasi alam ko, kapag may pagkakamala ko, if I did something wrong, they have the courage na to tell me that I did something wrong. Ganun talaga eh. Huwag tayong ma-open, masyado kasi tayong emotional. Sometimes if somebody correct us, masyado tayong offended. You need to be thankful. Kasi bakit may tao nagko-correct sa'yo? How can you improve yourself? If you will not accept any correction. Kasi pag gano'n na, feeling natin, ano na tayo? Perfect. When we say abundant life, mga kapatid, nagiging productive yung ano mo, yung morals mo, yung moral values mo, yung character mo, yung attitude mo. Yan ang pinaka-importante na abundant life na tinuturing ng Diyos. Kaya kasi sinasabi ko, at ang dami mong pera, samahan naman ang ugali mo. At tumahimik ang paligid. Ang mahalaga mga kapatid, yung morals natin, yung moral value. Napakahalaga po niyan mga kapatid. Di ba? Pag wala ka namang value, wala ka namang values, wala ka rin moral, wala rin eh. Alam mo mga kapatid, may mga tao, pag tayo, sabi nga, sometimes you don't need to preach Christ. Just live according to His Word. Just live according to what the Lord is teaching you. Sa pamamagitan ng pamumuhay natin sa salita ng Diyos, it's already preaching. It's more powerful. It's more convincing. Kasi bakit? Kunyari ako, promoter. This soap is for whitening soap. Di ba? Whitening soap. Ligas papaya. Herbal soap. Di ba? Tapos ang magde-demo, hindi naman white, hindi naman maputi. It will not be convincing, right? It will not convincing. But even the soap is for whitening, even it's not effective, but the one who's carrying the soap is white na, kahit it's not convincing mga kapatid, it's not that effective, makukonvince ang tao. Kasi ang tao, they are yung tao kasi mas maniniwala kung ano yung nakikita nila eh. Kanya-kanya kasi yan mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, sabi nga, huwag kang dudura pataas na ikaw hindi mo tatamaan. Don't speak up. Up ba? Tama, no? Don't speak up. Kang dudura pataas. No? Don't speak up. Or else, tama yan. Or else, tama-tama yun. Diba? Ikaw rin yung ikaw rin yung tatamaan eh. So dito mga kapatid, simple lang naman yung gusto ipabot ng Diyos sa atin. Tayo yung gatekeeper din ng sarili po natin. Whatever happens sa buhay natin, it is our choice.
Diba? Susundin ko ba? I will follow yung rules, yung guidelines. I will follow ba yung salita ng Diyos o hindi? It is not because there are too much people doing the wrong thing. Magiging justification ko ba yun na magiging tama na yun? Hindi eh. Alam niyo mga kapatid, you cannot go against your conscience. Yun lang. Sa atin bilang naglilingkod sa Panginoon, you cannot go against your conscience. Wag mong lalabanan yung konsensya mo. Or your conviction. Pag conviction naman, nandun yung Espiritu ng Diyos. Don't dance against your conviction. Kasi pag nilalabanan natin yun, doon tayo kasi magkakaroon ng problema. Kaya dito mga kapatid, nandun eh, kung tayo talagang tupa ng Diyos, we know the voice of God. Alam natin yung boses ng Diyos. Kung alam natin yung pinag-uusapan natin, it will not give glory sa Diyos, just stop. Ha? Sabi nga ng mga ng lolo ko. Simple lang eh. Kung alam mo na yung maging kahihinat na ng usapan ay hindi na mabuti, it's better to stop. Ha? Alam mo kasi ako, may milig ako makinig sa mga matatanda. Mahilig ako makinig sa matatanda. Kasi bakit? Marami na napagdaanan sa buhay yan. Tingnan mo yung katabi mo. Diba? Ayan mga kapatid, you will learn a lot of things. No? Even dun sa mga worst na experience nila, still you can learn. Pag ang tao ay gumagawa ng maganda, marami kang matututunan. You will learn a lot of things to those people who are doing good. And also to those doing bad, still you can learn something out of it. Things that you're not supposed to do. Or things that you should not do. Diba? So, nasa iyo kasi yun eh. Ano ba yung papapasukin ko? Ito, I learned something sa mistake nila. So, bakit ko pa gagayahin? Hindi nga maganda. Di ba? O ito, maganda ito. Then, dahil may na-learn ako na maganda ito, ang gagawin ko ngayon, i-improve ko kung paano pa mas lalong mapapaganda. So, sa oras na ito mga kapatid, ito po yung gustong ipaabot po ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Tayo po tumayo.